So mga lodi, no, natapos na natin yung chassis, no, at yun ay pinuturahan na ng mekaniko, at yung mga mechanical naman ang gagawin. So yung mga mekaniko, sila naman yung bahala doon. At dito, ito naman yung yayariin ko ngayon. So ito, baloktot kasi ito, no. So ayan, no. Lumundo na dito dahil sa bigat ng pinakarga. So gagawin natin diyan ay nilagyan ko lang ng turnbuckle para mahila niya, para maibalik ito sa dati. At dito kung hindi kaya, ito siguro magtatabas tayo dito. Ika-cut out natin yung dalawa na yon para maibalik siya sa dati, din i-full weld. So ganito mga lodi yung diskarte, no. Kailangan diskartehan lang ng maigi kasi ito kailangan, dapat sana ito tatanggalin. So ito kakalasin, paghiwalayin. So paghiwalay niya medyo matagal at kailangan na ito bukas daw matapos. So dukot-dukutin na lang, no. So mga lodi, no, bibirahin na natin to. So tingnan natin. So ayan yung ano niya, ito hiniwanan natin to ng grinder. So birahin natin to ng turnbuckle kung babalik siya sa dati. So ito lang, no. Birahin lang to ng turnbuckle lang ang gagamitin natin. At so far ayan na, bumuka na. So birahin ko pa muna ulit. So ito na mga lodi, no. Ayan, no. Laki na ng binuka nitong hiwa ng grinder. At kunting-kunti na lang ano na siya, no. Maibalik na siya sa dati. Mapantay na siya. So medyo mabigat lang talaga birahin ng turnbuckle. So ito ganoon din, malaki na rin yung niya, yung naging siwang. So para matulungan to, meron tayong kakaltasin dito o iinitan ng acetylene para mas gumaan itong paghatak natin ng turnbuckle para maibalik ito sa dati. So pag bumalik na ito sa dati, maglalagay tayo ng mga brace dyan. Magdagdag tayo para hindi na siya lumundo pa. So ganito lang diskarte, no, na malaking tulong ito yung turnbuckle. Kung hindi kaya ng turnbuckle, ay gagamitan natin ng chin block yan para mas mapuwersa siya ng gusto. Okay? So ito na mga lodi, no? Ito na yung final natin, no? At yung sa nakikita ko ay pantay na, no? At nakita nyo naman kung gaano nakalaki yung diferensya dito sa dati niyang posisyon. So tuwid na yan, gagawin natin dyan, ika-cut out natin to. Yan, papalitan natin ng plate na mas makapal. At maglalagay tayo ng brace dyan sa ilalim. Dito sa kabila, ganun din, no? So ayan, pantay na, no? So ito lang ang gamit natin ay turnbuckle, no? Napakaling bagay niyan. Pero kung hindi kinaya ng turnbuckle ay obligado tayong gumamit ng chin block dyan. Pero so far so good naman, kinaya naman ng turnbuckle. Okay, no? Okay na, no? So bukas na natin tutuloy ito. At schedule nito ay hanggang bukas pa naman. So dito mga lodi, no, gagawa tayo ng soliras na ikakabit natin dito sa ilalim, no. So ito ay square tube na makapal at biniyak lang natin, tapos idudugtong natin dahil wala tayong nakitang C-channel dito. So dito mga lodi, no, sa pag didikit nito, no, sa pag sapi nito ay kung gaya nito na may malaking awang, so lagyan nyo muna ng tacking, no. Yung tacking nyo ay malalaki na hindi basta-basta mababaklas. So tingnan nyo, napakalaki ng gap. At dito, no, kung dito yung nakadikit, kung alin yun sa dalawa ang nakadikit, yun ang una nyong i-full weld. Kasi kung ito yung unahin nyo, itong may malaking siwang, hahatakin nyo lamang ito. So, at ito'y bubuka din. So dito hindi na to bubuka dahil nakadikit na sa kabila, at ang hinang natin dito ay malalaki na, no, hanggang ilalim yung tacking natin para hindi na siya mabaklas pa pag pinulweld natin, hindi na magpapago. So dito mga lodi, no, dalawang klaseng weld rod yung ginagamit natin.
ito ay 3.2 yung isa, malaki, at ito ay 2.5, no? So dalawa yung ginagamit natin dahil yung kuryente dito ay pabago-bago. So minsan mahina, minsan malakas. So pag mahina yung kuryente dahil maraming gumagamit ng kuryente dito, ito yung 2.5 yung ginagamit natin. Pero itong 3.2 ginagamit yung to yung 3.2 ay ginagamit din natin to kapag malakas at ang kuryente, at siyempre ito mas alawan ito gamitin tong malaki. Dahil siyempre pag malaki yan ay malaki din yung nagagawa niyang build up ng hinang kaysa dito sa maliit. So ganun lang ang diskarte natin, kasi ito hindi natin to pwede pilit kapag mahina yung kuryente dahil mahina din ang kapit ito. Siyempre ilaw baga ang lusaw niya. At ito naman kahit mahina yung kuryente ay umuubra dahil sa maliit nga siya, no? So tingnan nyo yung ano niya. So itong 3.5 ay 90 to 140 amperes yung kanyang setting sa welding machine. So ito naman yung 2.5 ay 60 to 100 amperes lang, no? So natural lang kapag humina yung kuryente, hihina din yung ating welding machine. So kaya meron tayong dalawang klaseng welding rod, yung laki. So dito mga lodi, no, tinutuwid na natin to itong dam box na to. So naglagay tayo dito ng plate para pag tinanggal natin yung luma dyan para mapalitan, then itutuwid na natin yan. So sa ganitong trabaho kailangan talaga mahaba ang pasensya mo at meron kang tamang kagamitan, kasi kung wala hindi mo rin magagawa to ng tama. So ito dudublihan natin to para kumapal, para tumigas, no? Ito yung ituduble naman natin, ito na. So kailangan talaga hindi ka nauubusan ng pamamaraan pagka sa ganitong trabaho. At mga lodi, no, payo ko sa inyo kapag ganitong basa, no, hindi tumitigil yung ulan, ay gamit natin ay yun, transformer type na welding machine. Yun ay equipment na ng kumpanya. Kailangan meron kayong safety shoes, no? Yung safety shoes no, dapat walang butas para hindi makapasok yung tubig, no? Kasi delikado ito. Transformer type, no, malakas ang ground yan. Siyempre kailangan dapat may gloves din, no? Iwasan yung magkaroon ng electric shock at masakit din yan. Yung welding machine masakit yan. Kung minsan ay fatal din ang ang kuryente ng transformer type. Okay. So mga lodi, no, tapos na ito, no? Naibalik na natin siya sa dati niyang alignment, no? Dati niyang diretso nito. At ang ginawa natin dito ay doble ito, no? Ito diretso hanggang sa loob to, tapos ito dinoble natin sa labas, no? So ngayon mas matibay pa ito kaysa dati niya, kasi ito single lang ito. Ito yung part na to single lang yan. So dito kung saan siya nababali ay dinoble natin, kaya mas matibay ngayon yan. At dito nagdagdag tayo ng ano diyan, dalawang soleras, no, na nakadugtong sa may mismong chassis, kaya mas matibay ngayon ito kaysa sa dati. So next natin ay tanggalin natin yung mga baluktot na yan pati dito para ituwid. Okay mga lodi, no, gagawa tayo ng palong ng truck na to. So yan yung kanyang dam box. So diyan natin to ilalagay yung ginagawa natin. At ito yung driver, nag-aabang na kung kailan matatapos. So para mabind natin yan ay pinadadaan lang natin ng grinder, no, ng medyo kalahati dun sa kapal ng bakal. Then itutupin natin. So ganito yun, no. Ayan, natupin na natin yan. Ayan, no, tupin. Kaya natin tutupian para tumigas, no, para matibay at siyempre para gumanda din tingnan. So yan lang. Pero ito yung tinagtupian na yan, inuhitan ng grinder ay i-full weld yan, i-welding para hindi mabali. So mga lodi, no, ito yung problema
kapag umulan at yung welding works natin ay nasa labas. So yung tatrabaho na dapat natin ayan, no? At ito naman yung ikakabit natin. So hindi natin to may kakabit dahil umulan. So yun yung masakit na katotohanan. Malamang sa malamang nito ay mag-half day tayo dahil nga umulan, di tayo makapag-welding dyan. Ang masakap dito, ang gamit nating welding machine ay yan, no? Transformer type. Masakit yan, Lodi, ang ground yan, kaya ingat-ingat kapag ang gamit nyo ay transformer type na welding machine. So ito, hindi nagbibiro to, no? Mga ganitong welding machine ay wag na wag yung isang walang bakala. So gamit kayo talaga ng gloves at mag safety shoes para iwas sa kuryente. So ayan, yung mga lodi, no? After ng ilang araw, halos isang linggo na pag-uulan, balik tayo dito sa ating ginagawa. So ito, pinix na natin to, no? Pinirmis na natin yan, yung pinakapalong niya, dahil sabi ng mekaniko ay naka-align naman daw yan doon sa paglalagyan natin. So pinirmis na natin yan at nilagyan natin ng support, no? At pinaka-design. So dito lahat naka-full weight na to. So ito, tinignan na rin ng pintor to. So ito pipinturahan niya na to, itong side na dito, bago pa isalpak doon para hindi na mahirap pagpintura. So ito, tapos na to, wala na tayong gagalawin dyan. At yan ay napakatibay ng pagkakagawa natin dyan, so, hindi nalulundo yan. So dito naman sa side na to, ito ay maraming binago dito no? Dahil ito dati naka baluktot ito dito, no? Lundo, nakababa dyan sa dulo, and then inalay na nga natin to, tinibayan na ito yung part na nababali. So ngayon pagbalik natin dito ng kanyang pintuan dito sa sidings ay yung mga lock nito ay hindi na nagtugma, no? So kaya kinat natin to, and then saka natin binalik yung lock nya. Pero ito naglagay tayo ng flat bar dito para tumibay kasi ito mahina na to, no? So ito, nilagyan natin ng dito sa kabila, ganun din. So maraming binago dito sa lock nito, at dito hindi na rin nagtugma. So tinanggal natin to, din ito sasaya dito, ininita natin para umisak sa dito sa paglalagyan niya nito. So dito sa kabila ay ganun din, no? So ito na yung dating lock, no? So nakakabit ito sa angle bar. So ngayon tatanggalin natin ito dito para na maikabit natin dito. So ito, hindi na tayo maglagay dito ng flat bar dahil ito ay bagong angle bar itong kinabit natin, no? Yung pinagtanggalan nito, so palit tayo ng bago. So matigas to, no? Hindi na tayo maglagay ng flat bar dyan. So ikat na lang natin, saka ibalik to para tumugma, kasi yung mga lock nito ay hindi na nagtugma, no? Pati ito binago natin. So hindi lang nabago dito yung itong harapan. So original pa to na position niya ito. So hopefully matapos itong araw na ngayon to, kasi minamadali na nga. Okay, so mga lodi, no, bigyan ko lang kayo ng konting ideya, no, dito sa grinder. So meron tayong grinder dito, ito ay Powercraft, no, at ito ay 850 watts, no. Sa mga series ng mga grinder, yung mga 850 watts ay yun sila, yung mga malalakas, no. Pag naipit yan, hindi ito tumitigil, no. Talagang nagbabasag ito ng talim, no. Hindi kagaya ng mga 550 watts, 600 watts ay tumitigil pag naipit, no, dahil mahina. Pero ito kasi napakalakas ng grinder na to, at ito ay hindi tumitigil pag nag-iipit. So ito yung ginagrinder natin. Ito yung mga halimbawa ng mga pinuputol natin na nag-iipit, no. O dahil tingnan nyo, dalawa yung pinuputol natin, at ito dapat natin ingatan, no. So ayan, no, ito yung mga takaw ipit na mga
sitwasyon ng putol ng grinder. At dapat wag na wag nyo tinatanggal yung itong guard dahil napakahalaga nito. Kasi dahil nga itong grinder na to ay hindi tumitigil kapag naipit, may tendency na sumipa, no? Pag sumipa, mabitawan nyo yung grinder at yun na yung disgrasya. At syempre kung walang guard, baka tumama sa paa nyo pag nabitawan nyo, hindi tapos na, or mabasag itong ating takip, mapunta sa katawan nyo yung basag. So ingat-ingat sa paggamit ng grinder, no? Wag na wag nyong tanggalin to, wag na wag nyong gayahin yung mga nakikita nyo na walang takip yung grinder, no? Walang guard, no? Hindi tama yun. So ito, lahat ng grinder ko ay merong guard. So ito ay power craft, no? Napakalakas ng grinder na to at legit, no? So mga lodi, ganito ang sitwasyon ko dito sa ginagawa ko, no? Dito sa under chassis. So ito, tapos na to, at sa kabila patapos na, no? At yan lang ang katulong natin dyan, yung jack na yan tsaka yung upuan, no? So kailangan may pipress pa taas yung sa chassis yung ating sinasabi. At tingnan nyo naman, putik, no? Putik. At dito dahil mababa lang, ay halos nakahiga na ako dito, no? Dito ako nakaupo, din nandyan yung ulo ko, halos nakahiga tayo dito. At siyempre may mga langis pa yan, no? Yan talaga kahirap yung kumita ng pera, mga lodi, no? Kaya tiyagaan na lang, no? Walang tiyaga ay wala rin tayong magiging pambili ng bagoong. So yan mga lodi, no? Tapos na natin yan. At yan, piniprepare na ni Kuya Unsoy yung pagpipintura niya. Sa pagpintura niyan ay nililinis talaga maigi. Ayan, nililiha ng may sabon para matanggal yung kalawang at mga alikabok. Kasi yung mga langis-langis niya kailangan matanggal din para kumapit yung pintura. So ganun yung pag-prepare pagpintura.